Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Thursday po ngayon, masayang Thursday. Naku, maulan pa rin ang buong Metro Manila, ha? Masayang Thursday, Nelson. Masayang Thursday, Jen. Kung dito sa Metro Manila at kalapit probinsya ay inuulan. Ako, kumusta naman po kayo dyan? Mga babayan namin na nasa ibayong dagat, anuman pong oras at anumang panahon dyan, lagi kayong welcome dito po sa Saganang Mamamayan. Sa ibang parte doon ng Mindanao, mainit ang ulan, mainit ang sikat ng araw, ha? Yes. Webes, Kuya Benny, masayang Webes sa'yo. Masayang Webes sa ating pong mga tagapanood na naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Yan, ano, ha? Kamusta po kayo sa ating mga taga-subaybay? Sana ay naghahanda kayo ng masarap na hapunan, kasabay po ng buhos ng ulan. Yan. Ano bang masarap na hapunan kapag ganitong maulan? Ano? Mga tinola. Tinolang native na manok. Yan, Basta't mainit. Yun, Tapos meron kang papaya at talbos ng dahon ng dahon ng sili. Yun doon naman sa mga nagtitipid at hindi kaya bumili ng manok. Yan ang Kahit tahong, pwede rin. Yan ang pinakamurang ulam sa probinsya. Yung tinolang manok. Kasi kuhuli ka lang doon, ano? Oo, kukunin mo yung papaya ng kapitbahay mo. Yung, yung manok sa ilalim naman ng kubo nung isa mo pang kapitbahay, ayos na. Yan, Di ba? Pinakamurang ulam yun eh. Masarap yung manok na dumalaga. Yun bang pag kinatay mo, meron maliliit na itlog sa loob ng tiyan? Yun ang the best. Ganun pa pala. No? Kaya lang problema sa native na manok, apakatigas eh. Ang tagal lutuin yan Niluluto mo ng medyo matagal-tagal. Oo, yun nga eh. Kung ikaw ay mainipin at gusto mo nang makakain, Hindi, sabaw muna. sabaw mo na. Yung sahog mo, sabaw muna, tsaka papaya ang tirahin mo. Habang pinakukuluan mo yan. Kasi ang mga manok na ganyan, di ba, gala eh, no? Oo. So, kumbaga sa tao, muscle yan eh. Eh, matigas. Yun namang nakakulong na talagang katayin, 30 days lang yun. halos puro taba ng Yun nga, tsaka puro turok daw ata. Yes, yun. puro antibiotic. Yan. Pinakamabuti, masarap pa rin kung ano ang hapunan natin dyan, pagsasalusaluhan ng pamilya. Ayan. Ano bang mga balita natin ngayon? Kasi ang bumubungad sa atin, ang report ng NDRIMC, PNP, ngayon wala tayong kamalay-malay. Ang pinaghandaan natin, Bagyong Luis. Pero si Maymay pala ang mapamisala. Totoo. Ayan, Diba? no? Akala mo, apakalit ni Maymay, no? Pero ang dami palang Dalang tubig. dalang tubig, dalang ulan. Pero kulang tayo sa tubig, di ba? Sa mga dam, tama ka. Oo. Kaya marunong yung mga bagyo eh. Pupunta sila dun sa may walang flood control project. Oo nga, no? Oo. Kagaya na lang dyan sa... Eto, nagulat ako eh. Ilang araw na palang bumabaha sa La Union. La Union. Oo, 3 araw na bumabaha. Nung isang araw, grabe ang baha sa San Fernando, La Union. Oo. Hanggang ngayong araw na ito. Yan ang sentro ng La Union, San Fernando. Ito di ba yung tulay ito eh, no? Yan pagtawid mo yan. Pag La Union na yan. Oo. From Pangasinan, di ba? Pangasinan tapos La Union. Pagpasok mo, baha agad ang sasalubong. Talagang nakita nyo, punong-puno. San Fernando, La Union. Yan ba yung di ba? Diyan kayo maghihiwalay papunta ng Baguio. Yung paglabas mo ng Tipilex. Di ba yun? Yan yung dinadaanan, di ba? Tapos, yung pinaka-circle, anong tawag doon? Yung, nung wala pa yung Tipilex, doon ka umiikot sa may malayong area eh. Pero ngayon kasi, pag Tipilex, pag exit mo, ang tinutumbok mo yung pinaka-rotonda eh. Pagka dumiretso ka ng kanan, kaliwa, ang tumbok mo, La Union. Pagka ikaw naman ay kumana ng Bahagya, paakit na ng Baguio. Rosario, La Union. Tapos yung Tuba. Oo. Papunta na ng yan. Oo. Ayan. Ayan, no? Kaya... Cabaroan, Negro. San Fernando, La Union. Oo. Taas ng tubig eh.
Mataas ho ang tubig ba dahil sa nandyan- walang tigil na buhos ng ulan. Di ba nandyan din yung yung dating Voice of America? Yung Puro Point. Di ba? Ang dami mong alam. Hindi kasi yung... Hindi namin alam yan. Kasi napunta ko dati yun sa may... Gama. yung Saan? Sa Puro Amerika? Point. Hindi, sa La Union. Sa La Union. LU. Wala kaming alam dyan ni Ganun ba? Benny. oo. Ay, di sige. At Hindi tatawagan kami ko yung ating kaibigan niya kapag Oo, humupa yung baha, itutur tayo ng La Union. ha? Yan. Oo, Wala kaming tutur alam tayo. dyan eh. Iyan. Ganun ba? Ako, ang gaga. Andyan na yung yung surfing capital of the Philippines eh. Ganun ba? Yung Thunderbird sa bahagi ng San Juan, La Union. Makadalaw dyan. ha? Oo, ay ang problema, paano ka magka-surfing yung baha? Ay, yan Oh. Ang lakas ng ragasa, Oh. Alas 6 na umaga pa lang pala, nagsimula na umapaw ang tubig dyan eh. Ang inaalala ko dyan, uso kasi dyan yung taniman ng grapes. Ay, oo, meron dyan. Pagka nasa biyahe ka dyan, yung grapes na kulay green ha, hindi yung kulay ube. Nandyan sa may gawin na yan. Oo. Mamaya, grapes yan, ha? Mamaya, strawberry, papakita ko sa'yo. Pero tingnan muna natin sa Nueva Ecija. Yan. Kabanatuan. dyan. Nueva Ecija, nandyan naman ang taniman ng sibuyas. Oo. Saka palayan. Umabot hanggang dibdib. Ba? Ang tubig sa Barangay San Juan, Akfa, Cabanatuan City. Baka naman talagang dagat yan, di kaya? Hanggang dibdib ng aso dyan. Kala ko parang ng tao. Hindi naman. Akala ko ba hanggang dibdib eh. Aso yung nakita ko eh. Hanggang dibdib nga niya. Talaga naman, Saan yung hanggang dibdib? Pagka nilagay mo dito, dapat may ebidensya agad, ha? Hanggang dibdib pag nakatuwad siguro. Sa ibang lugar siguro. ha? Una Hindi- ulo. Hindi na naabutan ng mababasa yung camera eh. Kaya hanggang dito lang siya. Ayan. Binaha eh, ha? Kabanatuan yan, mga kababayan eh. Naku, kamusta kaya ang longganisang Kabanatuan? May sabaw na. Anong tawag sa longganisang Kabanatuan? Yung batutay. Batutay. Batute. Yan. Oo. Batutay. Ano yun? Batutay. Tama, batutay. Batutay. Kasi yung batutay, ano yun yung palakang, may tama. relyenong palaka sa Pampanga. Kanina sabi mo, yung taniman ng grapes, eto yan siguro hanggang dibdib. Yan, malalim eh. Hindi, gate lang eh. Oo nga. Oh. Doon na tayo sa taniman ng strawberry. Di sa yan? Benguet yan? Sa Benguet. La Trinidad Benguet. Sarado ang karsada sa Benguet. Ayan, Nako. May mga astronaut pa eh. Baka Isinara. naman buwan na yung napuntahan natin. Di kaya ito, astronaut. Isinara ang Longlong Balite Tamawan Road. Natabunan ho ng gumuhong lupa, putik at mga natumbang puno. Oho. Sarado. Grabe. Uso kasi dyan mga landslide, Ayan. Ganon din daw po ang Ambyong Lubas Road. Nako. Dahil din sa landslide. Nagbabalikan na yung mga tao. Oo. Matindi. Oo. Meron ding nangyari na natabunan ng gumuhong lupa sa Silan, La Trinidad. Natabunan ng lupa. Diyan. Landslide Sa Benguet ito. yan. Natabunan. Benguet ito. Tatlo daw katao ang nabaon. Na hindi pa na-rescue. Hindi pa Hanggang nakikita. ngayon. Ayan. Oo. Mukhang tuneladang bato at putik ang gumuho. Oo. Nagsagawa ng rescue, isa ang Wala pang nakuha. dyan? Wala pang programa ng rock netting? Mukhang wala eh. Wala akong nakikitang rock eh. Hindi, puro rock ang gumuho. Yung, di ba, rock netting, ang tawag Net. anong tawag rock Kuya net. Benny? Di ba, si Kuya Benny, engineer ito eh. Di ba yung Benguet na yan, papunta ng Mountain Province? Doon sa may Cannon Road, makikita mo yan. Marami Oo. yung rock netting. Oo. Na pinapansin nga ni Mayor Magalong. Ayan. Baka sa part na to wala eh. Mga proyekto nila, ano yan, nila Kong Eric Yap eh. Yeah. Di ba? Yung rock netting. Yung rock netting, marami ding ano yan eh. Maraming kontrobersya sa rock netting na yan. Pero nakita naman natin na wala kang nabalitaan na may rock netting na may namatay naman sa landslide. Ba, o nga, no? O, di ba? Pero nakita natin yung negative impact nun. Di ba? Na sinasabing pinagkakitaan Oo. at maraming kumita roon sa pondong inila ng gobyerno. Kasi doon sa specification, dapat ay European standard. Dalawa palang standard ang European at saka mataas na klase. Ang problema, nung ini-implement na, yun daw yung nakukuha sa bunot ng nyog ang
Di ba ano yan? Nilulubid, tinutwining. Yun ata ginamit dyan. Hindi ho yun talagang specific na kailangan eh. Pero yan, wala namang walang rock netting. Yero ata ang tinakip eh. Diyan sa natabunan, dalawa ang dead on the spot. Yung isa na sugod pa sa ospital. Oho. Sana naman maligtas. Hindi na rin madaanan ng Luneta, Loacan Proper Junction. Saan ba yung barangay Loacan? Oho. Benguet din, Benguet. Oo, tumaas din ng tubig Kasada eh. ba ito? Parang ano yun, nakakatakot. May probinsya sakyan eh, no? Ay, may sasakyan. Dadaan dapat yan eh. Oo. Umalis na lang eh. Antamok River, malakas ang agos. Antamok River pala yan. Nako. Umapaw din ang tubig sa creek sa Ganasi, Bineng Road, La Trinidad. Puro Umabot Benguet sa ito. roadway. Oho. Sa roadway. Ayun ang taniman ng Ayan, ano? to. Ay, saan yun? Yung taniman ng strawberry, kayo na. Na yung kasunod niyan yung strawberry. Ganon. Ito yung sinasabing umapaw. Bining Bineng. Road. Yes. Yung strawberry naman, lumubog sa baha ang strawberry farm sa Bolo Creek, La Trinidad, Benguet. Ayan, yan yung tourist spot na pwede ka maganda. Napakalaking lugi niyan. Lugi. Strawberry fields. Oo nga, no? Paano ka ba ngayon mamimitas ng Ayan, strawberry dyan? Tinan mo. Oh. Naging parang ilog. Di ba lupa yun? Hindi. Tubig yun. Tubig ba yun? Tubig. Yan mo. Naging patubig eh. Paano ngayon yung ating mga Ayan, kababayan dyan na nagdinegosyo ng strawberry farm, ano? Eh, hindi pa naman, sabi na hindi friendly sa strawberry ang tubig. Hindi pa. Ayaw niya yung ano eh, yung masyadong ganyan. Mamamatay agad. Mabubulok. Naku. Sa Chico River naman, Oh. doon na tayo sa Mountain Province. Mountain province naman ito. Malakas din ho ang ulan sa Bontoc. Bagamat Bontoc, Mountain Province. humina na daw kaninang tanghali. Pero, ayan, tingnan mo yung Chico River nila. Ang takay mo yan, no? Mga bulubunduking lugar yan, Nelson, no? Mataas yan dapat. Pero, Pero- malaking tubig eh. Oh. Pero ngayon, ang nangyayari nga po, dahil siguro sa taas ng ano yan, malakas ang ulan sa bundok. Di ba? Sa Baguio City naman, meron din pagguho ng lupa. Oh, Baguio City, ayan o, tingnan mo yung mga lupa. Oho. Bumaha din at nutumba ang mga puno. Dahil lang sa ulan ito. Mga puno, oh. Ayan. Delikado yan, ha? Sa Baguio, Bawang Road din, Yan. Quirino Highway, 2.5 oras isinara ang karsada kaninang umaga. Ayan, sinasabi ko sa iyo, yung Bawang La Union yan eh. Oo. Yung paakit na nga ng Baguio yan. 2.5 oras dahil sa lakas din ng tubig. Tsaka dyan, makikita mo talaga yung current ng tubig galing sa mataas. Talagang aagusin ka, ninervusin ka Maagos, dyan. oh. Oho. Matindi. Pero ang tanong dyan, open pa rin ba yung mga akit ng Baguio? Pwede pa naman. Pwede, wala naman daw bang stranded Wala na naman. pupunta? Oh, pwede pa, pwede. Yung pababa, yung paakit ng Baguio ay okay naman. Okay naman. Paakit kami ng Baguio ni Kuya Ben eh. Pwede pong umakyat ngayon. No? Kaya lang, maglalakad daw. Iwan sa sakyan. Next time, schedule natin. Reschedule. Baka pagbalik mo, payat ka na dyan. Ay, nako, mabigat yung nangingiti tayo. Pero ito po yung problema na inihahain po namin sa inyo ngayong hapon. Yan po ang epekto. Pero again, babalik na naman ako doon sa ating mas malaking problema, Kuya Ben, na nabanggit mo kanina. Kung dyan po apaw ang tubig, magino sa mga, di ba yung mga, ano ba yung dam natin sa gawin ng Benguet? Meron tayong dam dyan, di ba? Ang buklaw? Ang Buklaw, yes, ang Buklaw daw. Sa baba naman, yung Pantabangan Dam. Hanggang ngayon po, kulang ng tubig, ha? Wala tayong dam sa Luzon ngayon na masasabi pong sapat ang tubig na kinakailangan. Maging dito sa Metro Manila. Oh. Ang kailangan natin ngayon ay taong gobyerno na lalabas na magsasabi na malaki ang naitulong ng ulan na ito. Di ba? Para naman na mapanhatag ang kalooban. Alam mo, sala eh. Oho. Minsan kasi sa sobrang lakas ng ulan, ang inaasahan ng taong bayan ay sapat na ang tubig natin. Yun. Pero hindi pa rin pala dahil mali pala yung binagsakan ng tubig. Napunta lahat sa dagat. Hindi Napunta lahat sa napakinabangan. dagat, hindi napakinabangan ng ating mga dam. No? Oho. Pero sa ngayon,
since nandiyan sa Baguio at doon sa ating mga dam area, baka naman pwede magsalita ang pamahalaan para sabihin na malaki ang naitulong na itong ulan na to kahit na nagbaha na ganyan. Pero teka lang, sa experience mo kaya Benny, alam ko ang dam natin, iba-ibang ahensya ng gobyerno nangangasiwa dyan, di ba? Yes, yes. Merong dam tayo dyan na minamanage ng NIA. Meron tayong dam na minamanage ng Hydrology Division ng Pag-asa. Ano pa ba? Meron tayong mga dam na under local government eh. Yes. Di ba? Pero may coordination naman yan. May proper coordination yan para kapag umapaw doon sa kabila, doon sa babagsakan, alam na. Yung tuloy-tuloy. Yes. Oo. Ayun. Kung kaya't yun namang nasa baba, mag-aabang naman yun. Oho. Kung dapat buksan, gano'ng kalaki, merong ganyang coordination sa mga dams natin Kasi nagawing itaas, hanggang ano yan gawa ng Pangasinan, di ba? San Ramon, Isabela, hanggang dito sa may, ang bagsak lagi yan sa may Rosales, Pangasinan Yes. Di ba? Yung Rosales, kaya makita mo yung dati, yung nangyari doon sa SM Rosales, na halos umabot hanggang bubong ang tubig. Nagtataka daw sila sa gawin ng Pangasinan, walang ulan. Bakit daw yung tubig baha, unti-unting tumataas hanggang sa bubong ng malaking SM dyan sa may Rosales, Pangasinan? Yung pala, malakas ang ulan dito sa may gawin ng Cordillera. So dapat pala dito, yung mga ilog na dinadaanan nito, di ba may mga gadget na nilalagay yan? Parang water or river monitoring. Ang problema yata ninanakaw, Kuya Benny. Hindi naman. Hindi ba? Hindi naman. Merong yan, yung elevation niya, nasusukat naman ng maayos. Ayun. Sana po, ganyan ang nangyayari. Dahil po sa ang malungkot na katotohanan, dito po sa Metro Manila, ang inaasahan natin dyan lagi itong yung Lamesa Dam. Di ba? Ngayon po, sa report, kaninang madaling araw, bahagya ulit na dagdagan, tumaas. Pero bahagya. Hindi pa rin tayo maabot doon sa normal level. Nasa critical, below critical level pa rin po ang mga dam dito po sa ating bansa. Ewan ko lang kung masa-search mo dyan, Nelson. Wala kasi ako buffering itong aking singular phone. Yung latest dam monitoring natin under Pag-asa, para lang ma-update natin yung ating mga kababayan. Ay, nako. Pero anyway, mamaya ng konti, kung papalarin tayo, gaya ng ipinambungad mo pala, Nelson, yung bahagi ng La Union. Kung papalarin at makaroon tayo ng komunikasyon, ay makapanayam natin ang gobernador ng La Union. Kasi naglalabasan ngayon sa social media, parang naulit yung undoy. Di ba? Ang daming mga sasakyan po ang lubog ngayon sa baha. Diyan po sa may bahagi ng San Fernando, La Union. Nelson. At saka ito, isang araw pa dyan. Miyerkules, Huwebes ngayon, di ba? Martes pa. Ganon. Martes pa yung mga nakapost na baha. Ganun. Di pati hanggang ngayon Kaya tuloy-tuloy hanggang pa rin. ngayon, dire-diretso. Ito na. Ang level ngayon ng ating tubig dyan Ayan sa na. Lamesa Dam ay meron ka na pala. 79.38 meters. No? Lamesa Dam yan. Yes, sa Lamesa Dam. Na ang spilling level 80.15. Okay. No? So, sa kasalukuyan, nasa normal below overflow level tayo. So ibig malayo sabihin, pang normal umapaw. na tayo. Normal, nasa normal na. Malayo pang umapaw dahil yung critical warning level is 79.5. So, tayo, 79.38. Medyo malapit na. Ayun. Pero yan sa Lamesa kasi magagaling ang tubig dyan, galing sa Angat Yes, Di ba galing Angat? sa taas, yes. Yung Angat ba, anong monitor natin sa Angat? Tignan din natin. Kasi mukhang yung Angat Dam, nagre-reklamo Critical pa rin. Ganon. As of August 6, 8 a.m. Ang unang-unang nagre-reklamo, alam mo kung sino? Yung mga katutubo sa may paligid ng Angat Dam. Kasi may mga, mga dumagat. Kasi yung mga dumagat daw po doon ngayon, walang mahuling isda. Walang mahuli. Ang nahuli daw po nila, dilata Dilata yung sardinas. galing ata sa bayan. Dati kasi doon sila sa Lamesa Dam, sa Angat Dam sila namimingwit at nangunguha ng kanilang makakain sa araw-araw. Yes. Pero dahil na po ngayon sa bumaba, ang level ng tubig, wala daw ho silang gaanong mahuling isda. Nako po. Di ba? Lamesa,
Yun bang ano, yung anong tawag doon, yung kinokontrol ng NIA, Ipo ba yun? Ipo Dam sa may gawin ng Bulacan? Bustos. Bustos Dam, iba naman yun. Di ba, under ano ata yun NIA, di ba? National Irrigation yes. Administration. Under NIA. Oho. Sa Yun po. listahan dito ng mga dam, Oh. wala namang walang nakaabot sa Normal? na level Oo. Ganun. Ibig sabihin, below critical pa rin. Nasa mababa kaysa sa normal. Oho. Yung iba ang critical Angat, San Roque, Pantabangan at Magat. Naku, malalaki yan. Malalaking dam natin. Yung Magat Dam, gawin ng Northern Luzon, di ba? Oo. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. Sabi nga natin, pinsala ang baha, pero sana doon sa mga lugar na kailangan yan, doon sana dumaloy. Mukhang hindi po. Sabi kasi ng ulan daw, pagka dumaloy kami doon, hindi pa papansin at hindi maalaala yung flood control projects. Ayun nga. Oo. Kaya daw dumadalo yan sa mga lugar na kapansin-pansin para lagi ipaalaala po ang pinsala ng flood control Yes. scandal. So, para hindi tayo mag-move on. Yan. Let's move on na raw eh. Pinag-move on na tayo sa usapin na yan. Ay, nako. Anyway, dahil po sa pangyayari yan, ang atin pong pamahalaan daw po ay naka-full alert. Ano ha? Ito po ang tiniyak ngayon ni Auntie Claire Castro. Naglabas na raw po ng atas ang Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng kinaukulang ahensya na tiyaking ligtas ang mga residente na naapektuhang lugar at panatilihin daw pong mataas ang antas ng kahandaan sa posibilidad ng mga sakuna. Naka-full alert na rin po ang NDRIMC kasama po ang lahat ng mga miyembro ng ahensya na magpapatupad ng hakbang para mabawasan ang epekto ng bagyo at ng habagat. At sa ngayon daw po ay nagpatupad na rin ang mga otoridad ng sapilitan o preemptive evacuation sa mga lugar na madalas pong bahain. Nagkaroon daw po ng mga pagguho ng lupa sa mga pamayanang nasa baybayin. Sa Metro Manila po, nag-deploy na ang pamahalaan, partikular na po ang MMDA, ng mga rescue personnel at kagamitan habang patuloy po ang pakikipag-ugnayan nito sa mga Disaster Risk Reduction Office at sa 17 lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Binabanggit pa po ni Auntie Claire na gumagana na po ang lahat ng 73 pumping station. Ganun na pala karami ha. 77. 77 na raw po pala ang pumping station sa Metro Manila. Lahat yan gumagana, pare ko. At nakaantabay na rin daw po mga mobile pumps at isinasagawa daw po ang preemptive pumping operation para mapabilis daw po ang pag-agos ng tubig sa mga daluyan. Sabi ko nga, sana yung pump, ba't nagkaganon si Auntie Claire? Paulit-ulit. Parang ano. Nangati yung ilong yata. Ano nga? Kinamot. Sabi ko, nagkaroon ng mahabang hose. Di ba pwede yung gano'n, Kuya Benny? Nalagyan natin yung mga pumping station, lagyan ng mahabang hose, papunta ng dam. Di ba Parang pwede? mapakinabangan. No? Mapakinabangan natin Hindi kasi, yung tubig. ang nangyayari kasi sa ating bansa, Oo. kung kailan sumabog na, doon pakikilos. Ayun na nga. Hindi, ano ba namang paghandaan natin kagad yung mga mabahaing lugar na yan at gawan na natin ng daluyan patunguro sa ating mga lugar na kinakailangan natin talaga yung tubig. Kasi alam naman natin, pagdating ng Mayo, Hunyo, tag-ulan na talaga, di ba? Oo nga. Pero ano yung nakita nating improvement? Aha. Di ba? Kailangan natin makita yung improvement na dati binabaha sa kantong ito, pero ngayon hindi na binabaha kasi yung tubig niya pumupunta na rito at kailangan yung tubig niya galing sa bahang yan. Yun. Nahaharness sana yung baha. Oo, dapat ganun eh. Wala. Di ba? Hindi natin kailangan ng flood control. Ang kailangan natin, ipunin yan tubig baha. Yun, mga mini dam sa mga iba't ibang probinsya. Sabi ko nga, naikwento ko kay Nelson kahapon, Kuya Benny. Yung aming probinsya, lahat yan nahaharness. Ang probinsya namin sa Singapore. Ganon? Lahat ng mga building namin doon, mayroon ng imbaka ng tubig sa ilalim, sa Galing, itaas. Kaya pagka umulan, hindi po bumabaha. Kailan mo kami imbitan doon? Mga 2 days ago. Tapos na. Tapos na kagad. Nakauwi na nga tayo. Hindi pa tayo napunta. Tapos. Pinakamabuti, maglakbay muna tayo. Gumugulo ang usapan eh. Maglakbay tayo sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat. Pero ingat po kayo ha, may mga babala po para sa mga sasakay ng dagat. Pero ito po ang paalaala ng PPA. Panoorin po natin.
The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pang lumabas, mag-order lang po at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Guangzhou Modern Cancer Hospital. Kapag cancer ang kalaban, bawat araw ay isang laban. Pero sa gitna ng takot at pangamba, may isang bagay na hindi dapat mawala, ang hope o pag-asa. Tuklasin natin ang mga bagong treatment options na nagbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay hatid ng Guangzhou Modern Cancer Hospital. Panoorin po natin ito. Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-4836, or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page, or email gcmch.ph@gmail.com. Ay, magandang hapon muna at maligayang panonood. Birthday din po sa araw na ito ang Ronila Golia at saka si Ate Neil. Aba, happy birthday! Mula po yan sa field auditing. Aba, binabati po kayo ng Ate Percy. Oho. Nako, salamat po ng marami at happy birthday po ulit ha. Ronila Golia at saka si Ate Neil. Diyan po sa field auditing. Marami pong salamat at happy birthday po sa inyo. Yan. Happy viewing din
Kaya ito, bago natin to sa District 3182 ng Lions Club, Oy. ang ating past district governor na si Alex at Marlan Manguba. Yan, ngayon lang natin na happy viewing at hoping na magustuhan nyo at programa at maging suki na rin namin kayo. Yes. Yeah. Welcome sa lahat ng mga members ng Lions Club The Lions International. Club, yes. Ang dami nanonood sa atin yan. Ang Kuya Ian Chris Almario, Jen, sabi niya, pakibati naman ang birthday. Birthday din, ano? Si Rolly Adan ng Balagtas, Bulacan South. Rolly, binabati po kayo ng Kuya Ian Chris Almario. Yeah. Ayan. Ang Kuya Lester Parlade naman, oy, kamusta po kayo, ha? Pakibati po, birthday din. Aba, si Adriel Parlade. Mula po kay Christoph at Lester Parlade. Happy viewing po sa mga taga Mapalad, Bulacan. Lagi po nakasubaybay sa programang Saganang Mamamayan. Ayan. Nelson, ikaw, may kamera ko dyan. Okay tayo? Puro picture to nakikita ko eh. Picture. Ito, tama-tama. Baka picture ng La Union yan. Ha? Pinalad tayo. Ito na po. Pinalad tayo mga kapanayam. Ang butihing gobernador po ng LU, La Union. Governor Mario Ortega. Gov Mario, napapanood po kayo sa Net25. Napapagyan po sa Radyo Agila. At live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen. Kasama po si Kuya Benny Antiporda at si Nelson. Gov, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana nga tuloy-tuloy na lalong paganda na sana ang ating panahon. Opo. Ay, una po, balitaan nyo kami. Kasi sa mga social media, mula nung Martes yata hanggang ngayon, abay, naglalabasan po. Ang daming mga sasakyang lubog sa tubig baha, partikular na po sa gawin ng San Fernando. Sa ngayon po ba, ano ng latest, Gob? Well, sa totoo lang, hindi naman ganun kalalim yung tubig. Opo. Kaya lang, when they picture it, there is sometimes a little bit of an exaggeration. Opo. Meron ngang tubig, pero hindi nagtatagal yon. Sabi ko nga, pagka yung malakas ang ulan, nabubulunan yung ating mga drainage. Opo. But after a little while na humupa yung ulan, nawawala ka agad yung tubig. So ibig sabihin nun, ang problema hindi doon sa drainage, kung hindi doon sa volume of ng water at one time, tapos nasasabayan yan kumisan ng high tide or the typhoon surge galing sa dagat. Opo. Pero sa ngayon po... So, hindi naman nating dinideny na meron yung mga yan. Opo. Nangyayari talaga yan dahil meron yung mga low-lying areas talaga. May mga identified na areas na meron talaga. No matter what you do, na i-control mo, hindi mo mapipigilan ang Mother Nature. Opo, tama kayo. Pero Gob, may mga nakita ba tayong pinsala sa infrastructure at saka sa mga agricultural sector natin po, Gob? Well, definitely. Ang mga damage sa agriculture natin ang usually marami. Opo. Kasi nasa open yan. And sometimes we welcome water, pero kung masyadong marami, hindi na masyadong welcome. Opo. Kasi nalulunod na po yung ating mga pananim. Oho. Pero meron pa yung mga ibang infrastructure, although hindi naman ganun ang laki ng pinsala, I think we are better off than the past typhoons before. Oho. Hindi ko naman sinasabing walang pinsala. Meron, pero not as expected na mga sira. Sa Opo, agriculture natin, more or less ito yung mga estimate pa lang as it comes, no? It will grow because kasalukuyan pa rin, umuulan-ulan pa rin dito. Yes po. As of now, we have about 6.6 million ang cost ng pinsala sa mga agricultural products natin. Oho. Pero wala pa naman pong bayan ng La Union na humihiling sa inyo na magdeklara po ng state of calamity, Gob? So far, wala naman because it is not actually needed. Nakakayanan pa naman ng iba. Opo. In fact, right now, umiikot nga ako dito sa Segundo Distrito. Ito, kapanayam ko yung congressman natin ng 2nd District, si Congressman Garcia, na nag-assess kami kung ano ang mga pinsala, kung ano pwede namin gawin in all that. Panay minimal naman sa awan ng Diyos na ang nangyayari. But although we are not relaxing dahil hanggang may ulan, mayroon pa rin pwedeng mangyaring
ano dyan, dahil ilang araw na kaming inuulan dito, so Opo. saturated na yung lupa ng tubig. Sa ngayon po ba, meron kayong mga kababayang nasa evacuation centers at dapat pong tulungan, Gob? Meron naman yung mga iba, pero actually, itong hapon nang umiikot ako, pababa na ng konti, but tinitignan pa rin namin kasi alam mo ang ulan, Opo. nawawala, tapos biglang umaarangkada ulit. So, we are all working na 24 hours, lalo na yung mga rescue group natin. Opo. Together, alam mo, ang rescue group natin nakakatuwa rito. Kasama namin ng Navy, Coast Guard, PNP, Air Force, pati yung mga PNP, ano, kasama natin. Oho. OCD, kasama pa rin natin, DSWD. I cannot complain with the coordination of all the agencies concerned. Pati Oho. DPWH, nandyan din. Opo. Ginagawa namin lahat. So, I hope na patigil na sana rin dahil sabi ko nga, ang tubig welcome because we need it, pero kung sumusobra na, nakakapinsala na. Opo. Kanina po, bago namin kayo natawagan, na pag-uusapan namin tatlo dito, ang La Union po ngayon dinadayo na ng mga local at mga foreign tourists, lalo na po yung sa may bahagi ng yung San Juan, dahil sa surfing area. No? Ngayon ho ba, kamusta po ang operation dyan? Marami pa rin ho ba mga turista pumupunta? Well, actually, pagka ganitong may mga bagyo, we try to discourage them from going to DC, lalo na yung mga surfers. Ano? Opo, opo. Kasi alam mo, pagka yung bagyo na ganito, palakas yung waves, ayun ang gustong-gusto nila. Yes. For the professionals, even Opo. for the professionals, it's still dangerous. Dahil, alam mo, pwede kang mabuwal ng waves. Tatama yung ulo mo sa coral, hindi mo lang masabi kahit na magaling ka. Lalo na yung mga baguhan o yung mga novice kung tawagin natin. So we try to discourage them from doing it. So, ano po, masasabi natin, wala muna activity doon sa surfing area. Doon sa tubig. Hindi, yung sa surfing area, marami naman nightlife dyan. Okay. Para kang Opo. nasa strip, yung nandyan yung mga bar, nandyan yung mga maraming kainan. So, yun ang mga Pero mga yung bukas water naman. activity, wala po muna. We discourage it, actually. Opo. Yeah, Benny, nasan? Baka meron kayong dagdag na tanong kay Gob Mario. Well, sa ngayon naman po, wala naman pong nai-report na meron pong nasaktan or nasugatan or sa kasamang palad din namatay. Itong hapon lang, although unverified pa sa akin ito, meron daw na electrocute dun sa may Luna. Siguro, alam mo na kung minsan, nag-aayos ng mga bubong nila or what, na basa sila, ganon, na didikit. But I don't really know if it is verified or not. Pero yung palang ang, kumbaga as of now, parang chismis pa rin. But there is a strong effort to verify it kung totoo nga o hindi. So, subject for confirmation pa po. Yeah. Oo. Yung pong daan naman, paakit ng Baguio, kasi kayo na pinag-uusapan namin, di ba, paglagpas po ng TPLEX, La Union doon sa may boundary, di ba? Hindi naman ho ba apektado ang mga daan ng La Union, Gob? As far as I know, hindi naman. May mga maliliit na landslides and all that. Opo. Pero nakatutok naman dyan ang DPWH and yung mga local government na kung saan yung mga daan, na papuntang Baguio, nakaano naman sila, nakatutok naman sila. And this is the beauty ng cooperation ng mga different agencies. Kasi kung minsan, yung mga ginagamit namin equipment galing pa sa mga private individuals dito na kung saan naman nilang pinahihiram. Pati yung mga tao nila. So mga ilang araw pa po natin ma-estimate kung siguro kung may pinsala po sa agrikultura, Gob? Well, I would say maybe in the next few days. Opo. Kasi meron yung mga areas na madaling abutin, Meron naman yung mga malayo. And even if the rains are not present, madulas yung area, perilous yung daan para maabot mo doon. So sometimes sila po ang nagpapaabot sa amin ng mga pinsala, but it would still take a little time on their part. Kanina po, pinagkukwentuhan namin tatlo. Sabi ko kasi ako minsan
nakapunta ko ng La Union, sabi ko kay Nelson at kay Benny, napakaganda na kako ng La Union. Sila pala hindi pa gaano nakakapunta dyan. Kaya sabi ko, Gob, kapag gumanda ang panahon, yayayain ko sila dyan para makita po yung malaki ng ipinagbago ng La Union eh. Di ba? Alam mo, ang sinasabi namin sa tourist namin dito, Opo. feel La Union. Kasi sabi ko, what is love? Kasi love Philippines tayo, di ba? Opo. What is love if you don't feel it? Yeah. So here in La Union, we make you feel love. Wow. So you will love the place, you will love the people, and in turn, Opo. we will love you. Alam mo naman, ang ano namin dito, maraming lover boys dito. Nako, Gob, kahit pa paano at least nabawasan po yung aming pangamba. Dahil sa ating mga kababayan, nakikita namin sa social media, sabi nga namin, nagdadala tuloy kami. At least mula po sa inyo, hindi naman dapat palang mangamba ang ating mga kababayan. Meron kung sa meron, but it is not as they portray it in the social media kung minsan. Opo. Alam mo naman kung minsan, ini-exaggerate nila. Hindi ko sinasabing wala. Meron pero madali ang upa and all that. I know because nakatutok ako. I go around, we have our disaster command center dun sa San Fernando and minomonitor namin lahat yan. And kasama rin namin dito yung mga local government na groups, no? Na meron din silang yung MMRDO nila, yung municipal disaster nila. Opo. Na constant ang communication namin sa bawat isa. Aha. Ayun. Yung ating palang grape speaking dyan, ito yun maganda ito sa mga turista Sa may bawang. Opo. Oo. Pwede pa bang mamitas? Sa ngayon sa ngayon medyo matitenga yun dahil may mga ulan-ulan pa rin. Aha. Anyway, Gob, baka may mensahe kayo sa ating mga kababayan, particular na po yung mga may kamag-anak na riyan mismo sa La Union. Well, kahit na ganitong papatapos na yung bagyo and all that, nandito pa rin yung habagat. So sana ang pag-caution nila o yung paghahanda nila, wag lang silang magle-let down. Kung meron yung mga abiso, lalo na kung nagagaling sa chief executive at sa mga barangay officials natin na sila ang nasa frontline na lumikas sila o pumunta ng evacuation center and all that, sana sundin nila yung mga taong yon. Huwag silang mag-alala sa mga kakainin nila o yung mga clothing or whatever nila. Nakahanda po yung mga evacuation center natin to address all of that. Gob, salamat. Magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo. Marami pong salamat din po sa inyo and mag-ingat din po kayo. Mga kaibigan, ng buting gobernador po ng La Union, ang ating nakapanayam, Governor Mario Ortega. Ayan, Ayun, at kasi Mapapanatag yung kalooban ng mga may kamag-anak dyan sa La Union. At yung mga bebiyahe pa. Patungong La Union at patungong Baguio, gagaya na sinasabi, well, meron man, pero asahan natin na mabilis itong hupa. Ayan, pero dapat maging alerto pa rin daw tayo. Yan. Huwag daw mag-let down lang. Yan, alam niyo naman, saan mang lugar ng ating bansa, yan po ay dapat ay lagi nating gawin. Laging handa. Laging handa. Bida ang laging handa. Yan. Ano pa ba? May pa bang mga malaking balita ngayon sa atin ngayong hapon? Mag-usapan naman natin si Senador Bato de la Rosa, Jen. Nahuli na. Ito ang nahuli, Jen. O nahuli. Alam mo kung... Alam mo ba kung sino ang nagpapa-arrest ko kay Senador Bato de la Rosa? ICC. Ikaw. Alam natin, ICC ang nagpalabas ng warrant. Oo. Dito sa Pilipinas. Si Senator Trillanes. Oo nga pala. Hindi. Maliban sa kanya. Ikaw. Nagpapahuli. Oo. Yun lang alam ko. Senador Trillanes, pumunta pa nga ng Senado, di ba? Trillanes? Oo. Siya pa nga nakipaghabulan. Ibig sabihin, hindi nyo pa alam ang balitang ito? Ano yan? Ayan na naman tayo, mabibigla na naman kami. Baka... Hindi nyo alam kung sino talaga nagpapa-aresto kay Senador Bato de la Rosa? Sino? Ang alam namin talaga yung ICC. Ang inatasan, dating Senador Sonny Trillanes. Wala namang ganun eh. Wala ba? Wala ba? Hindi. Hula lang nung mga... Kasi siya may dala-dala ng warrant. warrant. Diba? Pero hindi naman siya, wala naman siyang authority.
bakit nasa kanya yung warrant kung wala siya authority? Kasi ahente daw siya ng ano eh. Buti pa yung NBI. Oo. Pero sino ang nag-utos sa kanila na arestuhin si Senador Bato? Dito sa Pilipinas? Bay, sino nga ba? Meron ba? Hindi nyo ba alam? Wala, hindi namin. Parang ngayon lang namin nalaman. Gano'n ba kayo na late na ba kayo sa balita? Yun lang. Nahuli nga kami. Hindi pa nahuli. Nahuli. Nahuli kami. Alam mo ba kung sino? Kaya mga babayan, alam nyo ba kung sino ang nag-utos na kaya pala lahat ay gumagalaw? Si Digong siguro para may makasama sa doon. Nalulungkot Nalulungkot siya. Senador Bato, halika, samahan mo ako dito. Huliin yan. Hindi na pupunta na to ng kusa doon sa Dahig. Ganon. Sino ba talaga? Hindi nyo talaga, hindi nyo alam. Hindi namin alam mo. Mula pa ng mga naunang pangyayari, mula pa noong lumabas na inaaresto si Bato, hindi nyo alam kung sino? Wala eh. Wala kaming ano eh. Ibig sabihin, ngayon lang lumabas ito? Oh. Sino ba? Wala ba tayong tinig dyan? Sino? Yusek Claire Castro? Itanong natin. Yusek Claire Castro. Sino bang nagpapa-aresto kay Senador Bato? Ano bang standing order? Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Alam nyo na. Alam nyo na kaya. Ibig sabihin nyo lang nalaman? Hindi, kasi sabi ni Pangulong Bongbong, hindi tayo nakikipag-ugnayan sa ICC. At hindi tayo nakikipagtulungan. Hindi tayo nakikipagtulungan. Kasi kung sa mga umiral na batas sa Pilipinas, walang dahilan para arestuhin si Senador Bato. So ngayon, alam nyo na lahat ng sinasabi ng Pangulo ay kabaligtaran. Ay, hindi ko... Di ba? Ulitin nga natin. Baka hindi natin baka masyado. nagka-ulit ka, Ulitin nyo. Baka ako din nagulat eh. Sige nga, ulitin natin. Ante? Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Ayun. Yes. Still, there is. So, Di ba sabi sabi wala? Dati na niya palang inutos at nananatili hanggang ngayon. Ayan nga. At saka ito, standing order. Oo nga. Ibig sabihin, nang inutos to ng Pangulo, nakatayo siya dyan. Hindi ba? Oo nga. Di ba, Kuya Benny? Standing order to. Nakatayo siya habang iniutos ako. Literal eh, no? Baka siguro, hulihin nyo. Di ba? Kasi kung nakaupo ka, relax ka pa nun Hindi nga naman sitting Ito order. nakatayo eh. Standing order, talagang Mas pinapaara. mabigat talaga yan. No? Kasi kung Mabigat. nakaupo lang, medyo relax eh. Oo. Pero kung standing order, baka ginagawa. Oo nga, mabigat. Mabigat yan. Pero ngayon lang siya, ngayon ko lang nalaan na gano'n. Kaya ako nga unang tinanong muna sa inyo kasi baka alam nyo na. Hindi ko, ngayon ko lang nalaan yung Ako nga din, baka naman kasi ako ang ako lang na, sabi ko, meron ba talagang order dati ang Pangulo na arestuhin? Wala. Kang matanda. Ikaw, wala din matanda. Hindi ninahinga ng Pangulo. Ibig sabihin, ngayon lang inamin ng Malacanang na... Baka naman misquoted yan si Auntie Claire. Misquoted? Misquoted. Sige nga, pangingin natin uli. Sino ba yung tanong doon? Yung tanong, mukhang si Iban yun. Hindi, eh. si Ivan Merino. Tingnan natin, baka kasi iba yung tanong sa sagot. Sige nga. Ulitin natin, pakalimi-limi natin. Ante? Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. To have Senador Bato arrested. Oo. Is there a standing order from the President? Oho. Malinaw, di ba? Oo. Oo nga, no. So, well, wala tayong magagawa. Kinumpirma ni Auntie. Baka naman ako, sariling kalooban na to si Auntie Claire. Hindi kaya, Kuya Benny, palagay mo. Baka siya lang yan. Baka naman hindi yan ang Di talaga yan ang pahayag gusto ng Pangulo. Baka sabi ni Pangulo, na misquoted ako. Baka hindi kami nagkaintindihan ni Auntie Claire. Dahil ibig malinaw na sabihin. sinasabi ng Pangulo na hindi tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Oo. Para naman tayong bago ng bago, di ba? Nung sinabi ng Pangulo na wala, Ayaw ko ng na impeachment, hindi yan pwede, wag gawin yan. Oo. Nagkaroon ng impeachment, di ba? Oho. Pero ayaw. Ayaw. Wala na akong magagawa. Gusto ko pa sanang tutulan, pero linaw na sinabi. Maliban ng bukas, Kasi Jen, pagka misquoted, oh, may tanong, may sagot,
Oh. Hindi mo naintindihan. Oo, Yun ang tama, na-misquote tama. ka. Eh, yun nga, baka hindi naintindihan. Baka hindi niya kasi naintindihan yung bilin sa kanya ng Pangulo Oo. na misquote O ni baka Auntie Claire ang Pangulong Bongbong. o ang bilin ay huwag mong aaminin. Baka ganun yung bilin. Sige, isa na, last time. Last. Last. Oh, di ako makaget over eh. Sige. Last nga. Ante. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Yes, still there is. At saka yung facial expression ni Auntie Claire, Seryoso. definite, no? Naintindihan niya. Definite, oo. Kaya, at saka yung sa tanong, kung iintindihin mo, is there a standing order from the President to arrest? To Senador, no, to Senator have Bato. to have Senador Bato arrested. Oo. Ang sabi niya, yes, there is still. Ibig sabihin, matagal na meron. Tsaka ang sagot niya, staccato, ha? Yung paraan ng pagsagot. Standing order. Oo. There is, meron, still. Oo, nananatili. Ibig sabihin, hindi bago yung utos. Standing na bakal pa. O nga, no, mabigat. Still eh. Standing order, tapos still. Matigas ang bilin. Uwi na ako. Bani, ka na lang mag-isa rito. Alis kami na niya dyan. May pananagutan kami. Paano natin babawin ito ngayon? Mabigat na eh. Iwan ko lang, ha? Tingnan natin kung ano. Kasi, Kung nasusunod na kabanata. Mabigat yan. Pero ako, still, for the benefit of the doubt, may doubt pa rin ba? for the benefit of the doubt, So, binibigyan mo pa ng konting leeway. Kuya Benny. leeway Sige. na misquoted. Minisquote na Auntie Claire ang Pangulo. Baka ganon. Baka ganon. Pero dito kasi hindi mo masasabing misquoted si Auntie Claire. Baka kakulang nagkamali ng nag-uusap si Pangulong Bongbong at saka si Auntie Claire. Baka nagkamali ng dinig. Oho. Yung masabi yan. Baka naman to have Senador Bato eat. O kaya naman, bigyan niya ng pagkain. O kaya naman. O kaya, arrested, pagpapahinga. Pwede. Oo nga, Oo no? nga, no? Papagpahingahin. Baka merong portion, rested. Ayun. At saka sa kanya, ang arrest, di ba, hinto lang? Oo. So baka hindi arresto, pahihintuin lang. Oo nga pala, nagkaroon nga pala tayo ng pagkatalo dati dyan, ano? Oo nga, tama si Yusek. Bigyan natin benefit of the doubt. Sige, maganda. Di at least malino na malino yung bagay na yan. Hindi, at least balanse tayo. Oo. Bakit naman yung husgahan natin kagad? Oo. Malay mo, biglang yun ang lumabas bukas na we've been misquoted. Di ba? Kasi kung ako gagawa ng headlines, ang headline ko, yan na. Misquoted. Hindi, ang headline ko dyan, Palasyo, inaming talagang Yun nga. ipinaaresto. Yun nga yung mga headline ngayon, no? Ganon? Marcos has standing order to have Bato de la Rosa arrested. Ayun talaga. Ayun ang magiging developing story mo May talaga. standing order. Banner story yan. Sa Tagalog, Oh. nakatayo ang Pangulo Oh. nang ipag-utos na arestuhin si Senador de la Rosa. At ito inutos siya ng May kamay na bakal. may kamay na bakal. Still. Sakto. Ang ganda ng Yari. pagkakalimot sa Tagalog. Ay, nako. Ay, pero teka lang, bago lang tayo mag-break, dumarami na yung kakampi ng mga magagawa ngayon, na para ituloy ang panawagan na itaas na, ibalik yung utos na taasan ng sweldo Yung ng mga 85 magagawa. pesos. Kasi tiniyaro ito ng korte. Oo. Di ba? Ngayon po, ang alam ko, ang Kamara may panawagan, ang Senado, tapos tila yata yung ECOP, Employees Confederation Association of the Philippines, may sabi na rin na, nagtataka nga kami, bakit biglang ipinatigil na maaraw ng mabuti. Isa pa pala sa naglabas din po ng kanyang pahayag, kanina, ay meron ng bukod na pahayag pala, no? Si Senadora Loren Legarda, sabi niya, agaran na pong alisin ang Temporary Restraining Order o TRO na pumipigil po sa pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila. Ayon po kay Senador Legarda, hindi dapat maantala ang pagtanggap daw po ng mahigit sa 1.1 million na mga manggagawa sa kanilang dagdag sahod dahil lamang sa kasong isinampa ng dalawang kumpanya. Hindi naghihintay ang gutom at iba pang pang-araw-araw na gastusin, kaya dapat daw po maipatupad na ang wage hike
wage order nang wala pong pagkaantala. Naharang po kasi wage order matapos na maglabas ng TRO ang Pasig Regional Trial Court noon pong July 30, 2026. Yun nga po, ang pansamantalang pumipigil. At kahapon ba tinakapanayam? Si Secretary Francis Tolentino, no? Nagagalit kasi yung manggagawa kay Sectol. Hindi, si Sectol nga nagpapautos na ipatupad dito eh. Di ba? Kaya wag ko kayo magalit kay Secretary Francis Tolentino. Hindi po siya humaharang. Siya po ay nagsusulong, kakampi po ninyo na ituloy ang dagdag sweldo na ito sa mga manggagawa. Well, yun naman ang Yan. tama. Tama. Yun naman ang tama dahil sa hirap ng buhay ngayon. Pero ang sinasabi nga natin, ano naman ang may tutulong natin sa mga negosyante na sa kasalukuyan ay tinatamaan na rin ng pagtaas ng halaga ng krudo, Totoo. pagtaas ng halaga ng dolyar, pagtaas ng halaga ng iba't ibang mga bagay na ginagamit sa pagninegosyo. Kasi Ngayon, tataasan naman natin labor. Magsasara ba yan? Magkakaroon ba ng krisis? O dapat na handa rin ang ating pamahalaan para sagupain itong problemang ito, no? Hindi yung hihintay na lang natin. Yan, TRO na yan, well, tatanggapin natin. Yan yung ano eh. Yan ang utos ng korte. Yan ang utos ng batas eh. Oo. Pero ang sinasabi natin, sakali mang mawala yung TRO na yan, nakahanda ba ang ating pong bayan? Yan. Sabi nila, baka bawin din doon sa produkto, tataasan din nila yun. Sa Oo. consumer din ang Eh di bagsak. ganun din, ang bagsak nun. Sino ba ang consumer? Eh Yun di ang- yung manggagawa din. Yun. Di ba? Lumaki lang ang pera niya, pero ang gastos niya, lumaki din. Lumaki din. Oo. Di ba? Anyway, sige po. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Hello. Oy, 100% all natural and organic with 80 powerful ingredients. Different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body get the nutrition it needs to remain healthy. King Herbal Plus, locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla. Araw-araw. Umiinom ako niyan eh. Yan. Batiin din natin si Freddy ng nga pala, ng Kamanaban na nanonood sa atin si ngayon. Freddy na. Yes. Oo. Ayos ha. Oo. Lagi nakatutok ang mga kapatid natin sa pamamahayag Ayan. dyan sa Kamanaba. At binabati rin namin ang mga client daw nila sa US at sa Europa na laging nakasubaybay dito sa Saganang Mamamayan. Yun. At happy birthday din kay Kabab Crisostomo. Kuya ba, birthday pala niya, ha? At binabati natin ang kapatid na Ivan Shildon Liesol at ang kanyang may bahay ka Adel Liesol ng Bilbao, Spain. Pabati rin daw po kay Caproylan C. Enriquez Jr. ng Spain din po. Yan. Ayan. Happy birthday kay Luzel Kasaway ng Antique. At happy viewing po kay Ka Emmanuel Manilaput at Ka Bernadette Laput. Watching po ngayon ang kanilang pamilya from San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Pati na si Ka Del Bahe ng Lantau, Hong Kong. Ayan. Ito San po sa Jose, inyo. alam mo ba dyan sa San Jose namang problema sila ngayon sa tubig? Bulacan. Bakit? Anong nangyari? Yung problema nila sa yung sa prime water. Oh. Tapos ngayon hindi yata sapat ang supply para sa kanilang mga mamamayan. Aba? Alam mo naman ngayon, ang problema, puro tubig. Pero, kapag may tubig naman, pinababayaan natin at hindi inaalagaan. Ay, tama. O yan ang malalaman natin. Ito, sa naging pahayag ng ating Senador Raffy Tulfo. O ba? Ano nangyari? May isumbong mo? Nagbabala siya sa lumalalang illegal na pagtatapon ng maruming tubig at septic waste sa bansa. Yan. Sinabi niya na ipinakikita ng mga kamakailang insidente sa Laguna at Pampanga ang posibleng kakulangan ng pagpapatupad ng Philippine Clean Water Act of 2004 at sa regulasyon sa pagkolekta,
paglilinis, paghahatid at wastong pagtatapon ng septic waste ng mga lokal na pamahalaan, water district at mga pribadong operator. Ito yung pinag-uusapan natin nung nakaraan pa. Matagal na natin pinag-usapan Oo to, nga. pero wala pa tayong nakikitang malinaw na aksyon dito. Ano daw ang kanyang naimbestigahan? Yan, dyan binanggit sa ng senador ang investigasyon ng Laguna Lake Development Authority sa umano'y hindi otorisadong pagtatapon ng wastewater na iniugnay sa isang water infrastructure project matapos ang ulat ng pagkamatay ng mga isda. Naku po. Masamang amoy at epekto nito sa mga residente Yan na. at mangingisda. Ayan ang sinasabi natin, di ba? Kapag hindi maayos ang wastewater management, ganyan ang mangyayari. Hindi na maganda sa kapaligiran, nasisira pa yung mga resources natin. Yes, tinukoy din niya ang pagkakatuklas ng Department of Environment and Natural Resources ng mga radioactive material. Ha? Kontaminadong kagamitan, Naku po. industrial dust, slag at wastewater sa isang steel plant sa Magalang, Pampanga na nagbunsod sa pansamantalang pagpapasara ng pasilidad. Sinabi rin ni Tulfo na tinatayang umaabot sa 2,000 cubic meters ng spent solvents, 22,000 tons ng heavy metals at iba pang mga panganib na basura at 25 million cubic meters ng acid at alkaline waterways ang hindi wastong naitatapon taon-taon sa Metro Manila. Nako po. Dahil dito, inihain ni Tulfo ang Senate Resolution number 541 para paimbestigahan sa Senado ang iligal na pagtatapon ng wastewater at hindi wastong disposal ng septic waste sa buong bansa. Layunin ng investigasyon na matukoy kung sapat ang kasalukuyang pagpapatupad ng batas at maglatag ng mga hakbang para lalong mapalakas ang proteksyon sa kalusugan ng publiko at sa kapaligiran. Alam naman natin, di ba, tinigil yung pagpapakolekta Yun nga, ng yun nga. mga waste na yan sa mga local governments. Dahil alam mo, local government natin, masakit mang aminin, karamihan dito, basta't basura. O yung sinasabi nating Basta basura, kwarta. Yan ba yun? Hindi. hindi. Huli sa prioridad nila. Di ba? Kung hindi sila kumikita, parang ganon. Gaya ngayon, no? Etong pagkolekta ng mga septic waste na to, dapat, di ba, may pinagtatapunan yan. Ang nangyayari tuloy, napupunta yan sa ilalim ng lupa natin at nalalason yung ating tubig galing sa deep well. Yes. Oo. Wala pang malinaw, no, na aksyon, pero alam natin na ito ay advokasya ng ating bagong DENR Secretary Juan Miguel Cuna, kung saan hindi niya papayagan ito. Oo. No? Kung ano kukunan natin ng pahayag ang ating butihing kalihim para malaman kung ano ang magiging aksyon ng DENR. Sa walang humpay na panawagan na ito, nung kailan lang nanawagan si Governor Raoy Umali ng Nueva Ecija. Yes. At wala pa rin naging malinaw na aksyon, no? Pero sa ngayon siguro medyo magugulantang na sila. Si Senator Rapi Tulfo na nagsalita. Naku po. At magkakaroon ba ng investigasyon? Yun ang masakit dito. Oo nga. Ayun. Sana magtuloy-tuloy yan kasi Yes. malaking epekto ho niyan Oo. sa kapaligiran natin, sa kalusugan ng mga tao, at sa kabuhayan. Hindi, kasi ang nangyari dito noon, nung panahon ng nakaraang administrasyon, talagang binigyan ng pansin yung tubig. Yes. No? Oo. Dahil ang tubig ay buhay. Di ba? May kasabihang water is life. Kung kaya pinangalagaan ito nung nakaraang administrasyon. Pero nung dumating yung bagong administrasyon, sa dami ng problema, mukhang hindi masyadong natutukan itong bagay na ito. Yan. Kung kaya tinatawagan natin ng pansin, no? Especially dyan sa Region 3. Oo. No? Ang DNR dyan sa Region 3 na aksyonan nyo itong mga sinasabing ito ng ating buting Senador Rapi Tulfo para naman once and for all, maisalba pa natin yung natitirang buhay ng ating katubigan. Yan. Diba? Kilala mo ba itong bagong health secretary? Kuya Benny? Si Secretary ano na ba yan? Jose Pujalte Jr. O, yan daw yung sikat sa orthopedic di ba? Oo, tama. Kasi noong matatandaan mo, nung sa isang okasyon, naging viral to Ano nangyari? Naumpog niya si First Lady. Ano? Ganun? O, ng siko Ng ata. siko, O, ala.
Kasi paupo yung First Lady, siya naman naglalakad papunta rin sa upuan. Para nabangga. Ano nangyari? Ngayon, maraming marami ng kaso. Si Secretary, hindi naman magkaugnay. Baka kasi isipin nyo, yun lang ang dahilan, kaya may kaso. Naisip ko lang. Kasi yun ang naaalala kong huling kita ko rito, na umpog niya yung First Lady. Kumamalasing ka nga naman. No? Dahil dyan, eto na. Kinasuhan po ng Grab. Talaga naman, oo. Ang bagong kalihim ng Department of Health, si Secretary Jose Pujalte Jr. Alam mo ang kaso? Pagpapatigil ng procurement ng mga gamot at iba pang kagamitan laban sa tuberculosis sa taong ito. Ayon sa reklamo, may nagreklamo Sinasadya daw po na ipagpaliban ang public bidding upang bigyang pabor ang hindi pinangalan ng supplier. Kaya lang siyempre, ito ay aligasyon, di ba? Madali naman Bakit hindi pinatigil para bigyang daan? hihintayin yung ano. Hindi, ulitin natin, para bigyang daan, yung binigyang pabor doon sa bidding. Ibig Bakit sabihin, yung bang nandun na sa daan hindi nabigyan ng pabor? Walang Di ba? daan Hindi, meron na yun Talaga hinarangan yung daan para siya lang yung makahawak ng ayan pabor. nga. Baka ganun. Yun ang reklamo. Pero siyempre, hindi naman basta reklamo. Dapat may ebidensya ka. Yes. Diba? Yun ang importante. Kaya lang naisip ko lang na parang minamalas nga yung sekretary. Mula nung maumpog niya. Masiko niya yata Meron ba tayo nun? Naitabi niyo ba yun? Kasi nag-viral. Nakita mo ba yan? Hindi ko nakita yun. Hindi ko nakita. Pero nakita ko yun Siyempre, sasabihin ko, ito napakamalas na tao dito. Sa dinami-rami na mabubundol yung First Lady pa natin ang kanyang nabundol. Tapos nag-viral pa. Sabi ko, naku, mukhang baka masamain no? Oo, baka Tapos, parang tamaan to ng kidlat sa gitna ng paghimbing ng tulog. Pagkatapos na mangyari yon, ayan, ang dami ng reklamo kay Secretary. Hindi naman natin sinasabing magkaugnay, naging magkasunod lang. Diba? It doesn't matter na yun ang Pero dahilan. expected yan. Sa isang bagong ahensya at bagong pinuno, expected ba? yan. Talagang kailangan lilinisin mo Tatanggalin mo yung mga nakikita mong merong mga kahina-hinalang mga transaksyon. Kung kaya talagang sasalubungin mo mga demandar yan. Kasama ko sa bagay, no? Totoo yan. Dahil sa may gusto kang reformang gawin, mangyayari to. Yes. Lalo na kung may nabangga ka, na hindi naman pwedeng hindi ulo. Kundi nabangga mong hindi literal, nabangga, di ba? Oo nga, tama. Mamalasing ka nga naman talaga. No? Tapos binalas ka pang nabangga mo yung First Lady. physical. Batiin natin ang mga nanonood sa atin. Si Ayan. Ma'am Minerva Season. Oy! At Past District Governor Rose Peña na nakatutok din sa atin ngayon. At binabati ko rin, ito, si Kuya Herbert Sapno. Ayan, nakita ko yung message ninyo. Mula dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Yan, sa mga Jeddah, Yeah, si Aida Flora, nakatutok din sa atin. Uy, Aida. At eto, Kuya Benny, kumakain ka ba ng kimchi? Naku, sayang Sarap niyan. Nakalimutan kung darating ka nga pala, no? Dapat naihingi kita ng kimchi ni Cassie. Binigyan ako ni Christian Kasiraya kagabi. Ayos Hindi, sa susunod, bibigyan kita. Kimchi ni Cassie. Hindi daw nila ito binibenta, pinamimigay lang. Uy, sus, galanti. Pero pagka nasarapan ka, pwede ka nang bumili. Yun. Wala kang ligtas. Kasi masasarapan ka. Masarap talaga. Oy, congratulations! Alam mo ba, si Alex Ayala, di ba, nag-champion sa Mubadala? Oo. Ngayon, Nag-champion na naka-green. Oo. Naka-issue pa yun. Pero walang... Naka-issue pa yung green. Talaga namang may iba't ibang kulay sa sports, di ba? Hindi, yung green na yun, yung tatak na dinadala niya, na sponsor niya, yun ang kulay na gusto ngayong ipasuot sa kanya. Avocado, no? Oo. Alam mo bang nandun siya sa Toronto at sa unang laban niya, eto na mga babayan, sa unang laban ni Alex Ayala, tinalo niya kaagad ang American tennis player na si Alicia Parks. Ang galing na yan. Pero pinanood ko to kanina, Kuya Benny. Magaling yung Alicia Parks. Kaya lang, siyempre,
Siguro yung confidence ni Alex at saka yung kalalaban lang niya, yung kanyang naging experience na nakakapag-adjust siya. Kasi ang score dito 6-1. Ibig sabihin panalo siya sa unang set. Kaya lang nung pangalawang set 4-6 na baligtad siya naman ang natalo. Pero nakapag-adjust siya muli 6-2 panalo siya uli. Yeah. Kaya siya po ay nagwagi sa unang laban niya sa WTA 1000 National Bank Open sa Toronto, Canada. At ang mga Pilipino ay full support. Yeah. Ano mo ba yung yung ticket? Nako, sold out. First time daw na nangyari yan. Na wala pa yung laban, malayo pa, sold out, yun na yung ticket. Oo. Alam mo naman ang ating mga kababayan, talagang we're very proud to be Filipinos. Kaya dahil dyan, uusad po si Alex Ayala sa next round. At doon naman ay makakalaban niya isa pang American tennis player, si Cathy McNally. McNally. Si McNally. At nagpapasalamat po si Alex Ayala sa mga Pilipino na talaga namang todo ang suporta at pagsubaybay sa kanyang mga laban. Saan man siya naroroon. Ayan ang kagandahan sa Pilipinas, no? Sa mga Pilipino. Kahit saan, ang daming Pinoy, basta nagsama-sama, ang dami. Oo. Iba talaga pagka nagkakaisa, no? Oo, meron Iba kayong talaga yung proud ka, di ba? Yes. Iba kasi yung pinagmamalaki mo dahil kababayan mo, iba yung iniintriga mo. Ayan ang problema. Diba? Sipin mo ng champion yung tao, inintriga nyo pa dahil doon sa suot niya. Oo. Tapos sasabihin nyo nga, ayan, no? Naka-pink naman ngayon. Oo, naka-pink. Saan na naman yan? Wala po kinalaman. Walang kinalaman sa politika yan. Bagamat ang politika ay palakasan, pero ang sports ay hindi politika. Yun. Okay. Meron ka pa dyan? Meron. Kuya Benny? Meron. Sige, panata mo na. Ha? Oh, yun. Pakita nga. Kasi hindi ko nakita ni Kuya Benny. Hindi ko nakita yan. Viral video, ayan o. Ayan o, natamaan. Pakita ulit. Ala. Natamaan, umuupo kasi. Natamaan. Oo. Nabangga. Oo. Hindi naman na... Hindi sinasadya. Hindi naman talaga sinasadya. Pero siyempre, masakit yun. Di ba? Hindi, tsaka malaki kasi yung tiyan, kaya hindi makita nasaan. Oo. Ala, aray. Ewan ko Aragoy. kung magtatagal pa si Secretary. Dahil kahit ako naman, di ba? Ay, hindi mo maaalis na... Hindi, tsaka hindi Huwag politiko. mo ulit-ulitin na nasasaktan na yung... Nahilo na mahilo. Baka... Yun yung naging viral video na siyempre para sa isang first lady, maaaring hindi siya personal sa mga nakakakilala sa kanya, siyempre hindi maganda yung dating, di ba? Hindi maganda. Kahit hindi mo sinasadya. Bakit? Paano nangyari yun? Yung protocol, di ba? At paano nangyari na umupo yung first lady, hindi niya naman inaalalayan bilang siyang sekretary? Hindi, kasi ganito yan. Nag-i-speech yan galing siya sa podium eh. Okay. Tapos bumaba. Okay. So paupo na sila. Ganon. Doon dumaan. Doon dumaan. Oo. Yun, nagkawindang-windang. Siguro sumakit yung ulo. Nahelo ba? Nahelo? Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ikaw pa naman ang health secretary. sa halip na gumaling ako, sumakit ang ulo ko. Paano ba yan? Aha. Meron pa bang babatiin? Okay na tayo. Okay na tayo. Okay na Well, tayo. babatiin din natin. Naging kapansin-pansin, ito nga lang, naging kapansin-pansin ang ating Secretary Vince Dizon. Ayan. Na sa lahat ng kanyang pupuntahan, nagmumura siya. Yun lang. Medyo... Ganun ba? Oo. Baka talagang napupuno na, napipiko na doon sa mga nakikita. Yun na nga. Pero sinasabi nga niya, naway sa kanyang mga susunod na pupuntahang mga naging proyekto ng DPWH, sana hindi na siya nagmumura. No? Well, we can understand that, but of course, totoo ba yun? Diba? So, mas maniniwala tayo sa kanyang pagmumura kung may action. makukulong Ayun. na mga dating mga opisyal ng DPWH na may kagagawa ng mga proyektong yan. Kung bakit sa uminit ang ulo. Yes. Oo, may aksyon, ika nga, di ba? Oo.
Dahil magmumura ka nga naman, wala namang malinaw na mangyayari. Abay, hindi rin kapanipaniwala. Okay? Okay. Mhm. Benny, salamat sa pagsama mo sa amin ngayong Huwebes na ito. At Yes. sana ay makasama ka pa namin sa mga susunod pa. Ha? Ay, hindi naman ako. Natural. Lagi tayong magkakasama Yun, rito. yun ang importante. Well, at ang ating panalangin ay makasama na rin natin ang Senador Rodante Marcoleta. Yun, tama. Yan. Sa Dahil, malapit na hinaharap, ay yan. makakasama natin siya. Okay? Yan. Sige. At alam nyo naman, lagi pong bitin ang ating pong balitaktakan. Wag po tayong bibitaw at lagi po tayong tumutok sa saganang mamayan. Ito po- Hanggang sa susunod nating balataktakan. Yung. Ito po ang programang paborito ng bayan at sa umaga naman, gising po tayo ng umaga. Yes, dahil pagtutok ng pagpatang ng alas 5 ng umaga, buksan ng radyo at ng TV dahil mga balitang kompleto, totoo, sa inyo sa 100%. Bye-bye!